Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay narito online, makikinig ng inyo pong mga salita. Ang amin pong samot dalangin malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Panginoon. At kung ano man yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, dalangin ko na i-meet nyo po ito individually and personally, O Father God. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan sa gabing ito. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 174, faithful to His Word, set apart, strengthened, and sent. Kukuhanin po natin yung ating main text sa Jeremiah chapter 1 verse 19. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, they will fight you, but they will fail. For I am with you, and I will take care of you. I, the Lord, have spoken. Sa Tagalog, basahin po natin, subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremiah. So, nagsasalita po yung ating Panginoon, and then ang kausap niya si Prophet Jeremiah. Ang bawat isa sa buong Juda, kasama ng mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan, ay kakalabanin ka. Ang hirap, no? So, ang daming against dito kay Prophet Jeremiah. Pero sabi dito ng Lord, ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat, bakit daw iingatan kita? Akong si Yahweh nagsasabi nito. So this is a very powerful verse. Kasi 'di ba, iba-iba yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero sabi dito kung may mga challenges man, may mga kaaway, may mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, sabi dito hindi raw yun magtatagumpay. Bakit? Kasi sasamahan daw tayo ng Lord, iingatan tayo ng Panginoon. At yung last verse is very significant. Sabi na akong si Yahweh nagsasabi nito. Pag ang Lord ang nagsabi, ibig sabihin nun, totoo yun. 'Di ba? Ang Lord kasi, true to His promises. Sabi ko dito sa introduction, have you ever felt unworthy? Di ba minsan we feel unworthy, we feel unqualified, hindi tayo karapat-dapat, sinasabi natin makasalanan tayo or overwhelmed when faced with a divine assignment. Di ba minsan ayaw nating pumunta ng church, ayaw nating makinig ng salita ng Diyos kasi feeling natin unworthy tayo. Na Lord, hindi naman po ako mabait, hindi naman po ako karapat-dapat. Hahanapin ko po muna ang sarili ko, then saka po ako susunod sa inyo. Di ba may mga ganong sitwasyon ng buhay natin. Si Jeremiah ganun din. Yet the Lord God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Ganda, no? Kasi minsan, tayo nagsiset ng standard sa sarili natin. Pero ang Lord, kapag tinawag tayo, ang Diyos mismo magko-qualify sa atin. Gagawin niya tayong worthy, gagawin niya tayong qualified, gagawin niya tayong kagamit-gamit. So the story of Jeremiah's calling, it reminds us that we are chosen not because of our capability, but because of God's purpose and faithfulness. And that is wonderful to hear. Kasi syempre, hindi yung sa kakayahan natin, 'di ba? Kasi kung ganun, wala na talaga sa ating tatawagin, pipiliin ng Diyos. Pero sabi dito, we are chosen. Predestined, even before the foundation of the world, pinili na tayo ng Diyos. Bakit daw? Because of God's purpose. May layunin ng Lord. And the Lord God is a faithful God. Dakila yung katapatan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So tingnan lang natin ng konti yung background ni Jeremiah. Jeremiah was born into a priestly family during a tumultuous time in Judah's history. Yung ministry niya nagsimula around 627 before Christ under King Josiah's reign and continued through the fall of Jerusalem. Pero dito, the Lord God called him to speak difficult truths to a rebellious nation. Ang hirap ng gano'n, no? So, ginamit ka ng Lord, tinawag ka ng Lord, and then sasabihin mo yung mga may hirap na katotohanan doon sa Israelites na rebellious, di ba? He struggled with his youth. Andun yung fear and the overwhelming burden of prophecy. But he was sustained by God's promise. Imagine, ikaw yung magpo-prophesy na sinasabi ito ng Lord, bata ka pa, 'di ba? So andun yung fear niya, someone ba makikinig po ba sa akin? Pero sabi ng Lord, do not be afraid, for I am with you. In the same way, that's the same verse na sinasabi sa ng Lord sa Jeremiah 1:8. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh nagsasabi nito. Di ba binasa natin kanina? Dapat daw huwag tayong matakot. Bakit?
Kasi kasama natin ang Lord. As long as we are with God, hindi dapat tayo natatakot kasi ang Lord ang ating protector. At kapag sinabi ng Lord, totoo yun. Hindi nababali ang sinabi ng Diyos. So may tatlo po tayong points na ipapandar natin tonight. Yung point number 1 ko, God's word will always stand. Again, ulitin ko, the Lord God's word will always stand. That's the word of God, the Bible, yung salita ng Diyos. Sa Jeremiah 1:12, sabi dito, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. And then sa Isaiah 55:10 to 11, babasahin natin dyan later, God's word never returns void. Ang example nito would be yung promise ng Lord kay Abraham, 'di ba? Despite na impossible, 'di ba, baog si Sarah, matanda na si Abraham, matanda na si Sarah, pero nangyari pa rin yung pangako ng Diyos, 'di ba? Nagkaroon sila ng anak na si Isaac. His word prevailed. Nangyari yung sinabi ng salita ng Diyos. God is never inconsistent or impulsive. 'Di ba pag sinabi natin inconsistent, nagbabago yung isip. So minsan nasa mood siya, minsan wala sa mood or impulsive, nagde-decide na lang ng bigla-bigla. He is not a man that he should lie. Di siya katulad nating tao, 'di ba? Kasi tayong tao may mga emotions tayo na moody tayo minsan, 'di ba? Minsan hindi tayo consistent, minsan impulsive tayo. Sabi ng Jeremiah 1:12, tama ka ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad ng aking mga sinasabi. Ganda, no? Sabi dito, ang Lord pala nakatingin sa atin from above. And then tinitiyak na niya na kung ano yung pangako niya sa atin, it will come to pass in His perfect time. Sabi ng Isaiah 55:10-11, ang ulan daw at yelo na bumabaksak mula sa langit ay hindi na nagbabalik. Totoo naman, di ba? Parang wala pa akong nakita na gano'n. Na umulan tapos nagyelo na bumabaksak from heavens and then bumalik, di ba? Kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya sabi dito, lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. 'Di ba? So hindi natin nakikita yung advantage, pero yun pala yun, 'di ba? Yun yung nangyayari. Sabi ng verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, sabi ng Panginoon. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. 'Di ba? Ganda, no? Hinighlight ko dito, tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin itong aking ninanais. Kaya nga napakahalaga na meron kang intimacy with God, meron kang relasyon kay Lord, nag-aaral ka ng kanyang mga salita, kasi marireceive mo ano ba yung pangako ng Lord sa'yo personally. Kasi ang Lord, nangungusap siya sa atin individually and personally. At kung meron siyang pangako sa'yo, tuto pa rin niya yun in His perfect time. So magtiwala ka lang po sa timing ng ating Panginoon. Sabi nga ng bilang, Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Totoo naman, di ba? Kasi ang tao minsan sinungaling, nangako, pero hindi naman tinutupad, di ba? Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Di ba? So kung ang ganda makipag-deal kay Lord, no? Kasi ang Lord hindi sinungaling. Kahit na minsan nga pasaway tayo, kahit na minsan wala tayo sa mood, pero ang Lord remains faithful to His promises. Kapag siya daw inangako sa atin, ito ay kanyang tutuparin. Yung point number 2 ko, God is with us even in opposition. 'Di ba? Sa Jeremiah 1:19, though the world may resist, God's presence prevails. Kasi 'di ba, minsan dumaraan talaga tayo sa pagsubok ng buhay na hindi naman natin minsan intentional nangyari sa atin because of our wrong decisions in life, or minsan naapektuhan lang tayo ng maling desisyon ng ibang tao or nadamay lang tayo. Pero sabi dito, though the world may resist, hindi man magandang nangyayari sa ating kapaligiran, di ba? Huwag na tayong lumayo, even in our country, di ba? God's presence prevails. Tingnan mo na lang example nung si Daniel in the lion's den, di ba? Though opposed, he was protected. Di ba si Daniel kasi nanindigan siya sa kanyang pananampalataya na hindi siya sasamba sa ibang Diyos kundi sa tunay na Diyos. At dahil nga doon, tinapon siya, ipapakain siya sa mga leon. Pero di ba, kahit na opposed siya doon sa gusto ng hari, he was still protected by God. At alam natin yung nangyari, hindi siya kinain ng leon, di ba? We are not promised a storm-free life. Walang nangako sa atin. Kung may nangako sa inyo na pastor, leader, ministers, mali siya. So hindi dapat tayo nangangako na merong storm-free life kapag Kristyano ka na.
Pero meron po tayong storm-proof promise. At ano po yun? I am with you. Di ba kasama natin ang Lord kahit na may bagyo ng buhay, kahit na maraming challenges ng buhay, 'di ba? Hindi tayo storm-free pero yung pangako ng Lord na I am with you nasa atin. 'Di ba ang sarap ng gano'n, no? Na kahit na sa oras ng kagipitan, karamdaman, 'di ba? Mga doubts, 'di ba? Pero kasama natin pala ang Lord. Dahil doon meron tayong kapayapaan at nakakapagpatuloy tayo sa Kanya. Tingnan nyo to, ito nangyari kay Daniel, di ba? So, hindi siya kinain ng leon. And then ang dahil doon, sabi ng Daniel chapter 6 verse 26, yan, I issue a decree, yung hari, that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. Di ba na-reverse? For he is the living God, and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. 'Di ba? Kaya sabi ko kanina dito, though opposed, he was protected. At kayang balik pa rin talaga ng Lord ang sitwasyon ng buhay natin. 'Di ba? Katulad ni Daniel, wala na siyang choice dito, 'di ba? Maaring kainin na lang siya ng leon, pero na-reverse pa nga yung decree ng hari na naging favorable pa sa kanya because of his faith to God. Yung point number 3 ko, church, our response must be faith and obedience. Again, gusto ko na maging respond natin, maging faithful din tayo at maging masunurin tayo sa Panginoon regardless of your situation in life. Kasi sa tagal ko na rin naman po naglilingkod sa Panginoon, nakakalungkot, marami mga Kristyano na kapag dumating sa mga challenges in life, pagsubok, problema, ang talagang nile-let go nila agad yung relasyon nila sa Panginoon, which is wrong. Dapat ang response natin, no matter what your situation is, maging patuloy kang matapat sa Diyos at sumunod sa Panginoon. Sa Jeremiah chapter 1 verse 7, sabi niya, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to. Yan. So hindi lang si Jeremiah ang ganyan. Kung babasahin mo ang Old Testament, ang New Testament, even si Moses, di ba? He tried to excuse himself. Sabi niya hindi siya marunong magsalita, di ba? And then sabi dito, but the Lord God equipped him. At alam natin na nagamit ng Lord mightily si Moses. Faith isn't the absence of fear. It's trusting God despite the fear. Ganda, no? So nagtitiwala ka sa Diyos kahit na minsan andon na natatakot ka kasi hindi ka naman talaga certain, di ba, of what lies ahead. Pero hindi ka man certain sa future, hindi ka man certain sa mangyari, alam mo na may kasama kang Diyos na certain sa mangyari sa buhay mo. Diba? So anong dapat kong gawin? E di magtiwala ako sa Diyos na yon at salamat sa Panginoon na tayo ay pinili ng Diyos, na tayo ay merong relasyon sa Kanya. Sabi nga ng Jeremiah 1:7 sa Tagalog, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Imagine, Jeremiah was around 14, 15 years old during that time. Kaya nasabi niya na bata pa siya. Pero nilakaran niya ang utos ng Panginoon. And most of my attendees tonight, nasa 20s up na tayo, di ba? So maaring kinakausap ka ng Lord, yung simpleng mensahe na napapakinggan mo tonight, sana ma-share mo din sa loved ones mo, sa family mo, sa best friend mo, 'di ba, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa kaklase mo, sa mahal natin sa buhay. Ayan, so pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, kung merong ini-instruct kang Lord sa iyo na share mo ng word of God, ipahayag mo ang lahat ng sinasabi ng Lord sa kanya. Number 1 doon na mahal siya ng Panginoon, katulad ng pagmamahal ng Lord sa bawat isa po sa atin tonight. Ang conclusion po natin, Jeremiah's call is a mirror to ours. Katulad din po tayo ni Jeremiah. Iba lang yung ating panahon, iba man yung ating sitwasyon, pero may mga times na nagda-doubts din tayo, nag-a-ask tayo, di ba? Kahit na clear sa atin yung gustong ipagawa ng Lord. We might hesitate, we feel disqualified, or fear the opposition. But God's promise is steadfast. Sabi na, I will take care of you. What matters is not our age. Hindi po mahalaga kung ilang taon ka. Our talent. Kasi sabi nung iba, dami ko nakuusap, wala naman po akong talent. Hindi nga ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong magsalita. Or even our status, mahirap lang po ako, isang kahig, isang toko. Pero sabi dito, but our willingness to walk with Him. Again, wag mong i-disqualify ang sarili mo kasi ang Lord, the Lord qualifies nga.
the person He chose or He called. So kailangan lang magtiwala tayo dun sa Panginoon na tumawag sa atin. Siya nga ang nagtiwala sa atin eh. 'Di ba? Kaya nga inaway ko kanina dun sa aming praise and worship, ako yung worship leader, na ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, 'di ba? So ang Lord ang talaga nagtiwala sa atin. So ang response natin doon, mahalin din natin ang Diyos. So how are we going to apply this? So let the call of Jeremiah inspire you to step boldly into what God is asking of you. Maaring sa ministry, kung nasaan kang ministry, maaring sa mentorship, 'di ba? Or nasa discipleship training kami. Attendis ako dito na tonight na under ko din ng discipleship training. Teaching, 'di ba? Or even everyday faithfulness. He has set you apart, speaks through you, and walks with you. Sabi ko dito, trust the call and trust the caller. 'Di ba? Ang ganda, no? Ang tumawag sa atin ang Diyos. So pagkatiwalaan mo, kailan ka tinawag ng Diyos at sinong tumawag sa'yo. Kaya nga naniniwala ko, even your attendance to this Bible study, hindi yan aksidente. Hindi ka naman basta in-invite dito. The Lord God Himself leads you to attend tonight's Bible study para mapakinggan mo yung mensahe niya para sa'yo. So lahat ng napapakinggan natin na message of God that is specifically intended para po sa atin. Regardless kung tayo po ay matagal na naglilingkod sa Panginoon, bago parang naglilingkod sa Panginoon, the message of God is for each and every one of us. Sa ating pong challenge tonight, when the Lord God calls, don't look at your limitations. Di ba ganun kasi eh? Tinawag ka na nga ng Diyos, pinili ka na nga ng Diyos, kino-question mo pa, bakit ka pinili ng Diyos? Siya nga ang Diyos, diba? Ibig sabihin, alam niya, hindi siya nagkamali sa pagpili po sa atin. So, wag mong tingnan yung limitations mo, yung weaknesses mo. Tumingin ka sa pangako ng Diyos. Kasi kapag tumawag ang Diyos, diba, true to His word siya, hindi siya nagkakamali. So, sigurado siya sa pagkatawag sa atin at sigurado siya na magagamit ka ng Lord. He who has spoken is faithful to fulfill. Tayo pong manalangin. Lord, salamat, O God, for this night that you have given us. Salamat that you are faithful to your word. Katulad ni Jeremiah, Panginoon, may mga instances ng buhay namin na kami hesitant, na minsan po nagdududa kami, Lord. We feel unqualified, Panginoon. We feel na hindi po kami worthy and deserving. We feel na we're not yet ready, Panginoon. Pero Lord, kami po inyo pong tinawag. Kami po inyo pong pinili. At dahil po doon kami magtitiwala na hindi po kayo nagkamali sa pagpili sa bawat isa sa amin in spite of our limitations, our weaknesses, mas pinipili po namin magtiwala sa inyong pangako sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya Lord, salamat na mangyayari sa amin kung ano man ang maganda niyo pong pangako, ang maganda niyo pong layunin sa buhay ng bawat isa. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.